Pero ang maganda, ang Diyos natin simula pa lang noon, from eternity, as in, walang simula yung Diyos natin eh. Sino yung Diyos natin noon pa man, siya pa rin yung Diyos natin hanggang ngayon at hanggang sa mga susunod na panahon. Sino po naniniwala po doon? Amen? So, hindi po magbabago yun. Palakpakan natin yung Panginoon. So, ngayong umaga po, ang tatalakayin po natin ay patungkol sa pressure. Sabi nyo nga lahat, pressure. Okay, so ang title po natin ngayon ay Under Pressure. Buksan po natin ang ating mga Bible sa 2 Corinthians chapter 4, verse 8 to 9. Under pressure. Ano ending? Yeah, pwede rin, pero under pressure yan, under pressure. Scripture natin ngayon ay 2 Corinthians chapter 4, verse 8 to 9. Buksan po natin ang ating mga Bible sa 2 Korinto 4, 8, 9. Ano ba yung 8, 9. 8, 9. Ayun pala. Yan. So, basahin po natin dito. Ang sabi po dito, we are hard-pressed on every side, but do not crush. Perplexed, but not in despair. Persecuted, but not abandoned. Struck down, but not destroyed. Tayo pong lahat ay manalangin. O Diyos, salamat po sa umagang ito, sa panibagong araw, panibagong linggo na ibinigay mo sa amin, O God. Salamat sa pag-asang binibigay mo sa amin sa araw-araw. Lord, nawa nga ngayong umaga na ito, Lord, bigyan mo po kami ng pag-asa na nais mong isabihin sa amin and hayaan mo, O God, na sa tatalakayin namin ngayong umaga na ito, Lord, mas makita namin kung ano nga ba yung ibig sabihin ng mga pressure na pinagdadaanan namin sa aming mga buhay at hayaan mo, O God, na mangusap ka sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Hayaan mo, O Diyos, na magbukas yung aming mga puso't isipan at nawa nga, O Lord, gamitin namin ng mga mapag-aaralan namin na ito sa aming mga pang-araw-araw na buhay, sa school, sa eskwelahan, sa trabaho, sa business, sa ministry namin at sa pamilya at sa kanya-kanya naming mga buhay, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon, na mas maintindihan pa, Panginoon, ang iyong mensahe ngayong umaga na ito. Patuloy nga, O Diyos, na magbukas yung aming tenga at puso't isipan nang sa ganon, makakuha namin, Panginoon, kung ano yung gusto mo sabihin sa amin ngayong umaga na ito. Pinupuri ka namin at dinadakila at pinapasalamatan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin yung Panginoon. Pag naririnig po natin ang salitang pressure, ano po ito kumbaga, marami. Pag titignan mo siya sa dictionary, ang kasama ng pressure ay force. O kaya halimbawa na lang, naririnig natin yung pressure kapag nagpapabomba tayo ng mga, ng mga, tawag dito, gulong, di ba? So, ano ang pressure na ilalagay natin yan? So, ibig sabihin, may pressure kang ilalagay, may puwersa. So, it's either hangin, pwedeng air, water, di ba? Sa mga nagpapa-car wash, ano yung pressure, minsan malakas, di ba? So, ibig sabihin, kasama dyan yung puwersa. Okay? Saan pa natin naririnig yung tawag dito? Pressure. Sino ito gumagamit ng pressure cooker? Taas ng kamay. Anong gamit ng pressure cooker? Pampalambot, di ba? Para mas mapabilis. Di ba? Imagine niyo yung mga matitigas na baka na lumalaban pa, di ba? Sa ilang minuto at ilang oras lang, di ba, mapapalambot mo na siya na parang bulak. Di ba? Sino dito yung mga gumagawa na ganun, di ba? Yung crispy pata. Ilalagay mo muna sa pressure cooker. Di ba? So pressure, ibig sabihin, merong force na ginagamit dito. Para, yun nga, halimbawa sa pressure cooker, mas mapabilis mo. Hindi mo na kailangan na pakuluan yan or labugin ng matagal. Di ba? Na magdamag para lumambot. Iyon, sa ilang mga minuto at ilang oras lang, mapapalambot mo na yung karne. Okay? Dahil nga sa pressure. Okay? So, kung titingnan natin, may magandang naidudulot ang pressure. But sometimes, yung pressure, ayaw natin yan. Lalo na sa buhay natin. Sino dito gusto ng pressure sa buhay? Maaring sa ibang bagay, okay ang pressure. Di ba? Nagagamit natin yan. Pwede natin gamitin yan sa mga pang-araw-araw nating buhay yung pressure. But sometimes, yung pressure, iniiwasan natin yan. Halimbawa na lang, pressure sa school. Sino ito nape-pressure sa school? Mga estudyante. Okay, di kayo nape-pressure? Sana all, di nape-pressure sa school, no? Di ba nakaka-pressure yung school? Nakaka-pressure yung yung gigising ka pa lang sa umaga, yung mga project na bibigay sa'yo, assignment, kung ano ka na, thesis, di ba? Ang dami. Tapos yung pressure pa ng sasabihin sa'yo, o kailan ka gagraduate? Di ba? Alam mo yon, yung pressure na, anong kukunin mong course? Parang nagtatambak-tambak. So, ayaw natin ng gano'n. Nape-pressure kasi tayo, di ba? Yung mga nape-pressure sa work, di ba? Sa mga empleyado. Kaya nga minsan, di ba, kasi nung nasa HR ako, lagi yung nakalagay sa doon sa mga, tawag dito? Qualification ng isang trabahador or worker. Ilalagay mo doon,
'Di ba? Kung are you willing to work under pressure? 'Di ba? Nakalagay doon yung willing ka mag-work under pressure. Kumbaga, handa ka ma-stress, in short. Pinaganda lang nila yung tawag doon eh. Willing to work under pressure. Kasi mga psych yung mga nag-aano sa HR eh. 'Di ba? Ang ganda lang tingnan, willing to work under pressure. Pero ibig sabihin lang na willing kang ma-stress. Yun lang yun. 'Di ba? Willing kang ma-stress sa work mo. Nakaka-stress ang work. Totoo po ba? Tingnan mga katabi mo, mukha bang stress sa work yan? Di ba? Nakaka-stress yun. Lalo minsan pag Monday na naman, bukas na naman, trabaho na naman. Di ba? Pressure na naman tayo. Di ba? Monday meeting na naman, ganyan. Di ba? Tapos yung pressure pa ng boss mo, yung pressure pa ng mga toxic mong ka-opisina, di ba? Sobrang pressured. Di ba? Yung mga Jollibee, yung mga Jollibee mga ka-opisina. Alam niyo kung bakit Jollibee? Mga bida-bida. Di ba? Sila, nakaka-pressure pa minsan sila. Okay? Sa ministry, may pressure din sa ministry. Sa totoo lang po, akala nyo po walang pressure sa ministry. Meron din pong pressure sa ministry. Mga pressure nyo sa kanya-kanya yung mga pamilya, sa buhay nyo po. Okay? Kahit saan ka pumunta sa mundo na ito, merong pressure. Amen? Meron po. So yun po yung gustong ipakita dito ni Apostol Pablo sa binasa natin sa 2 Corinthians chapter 4, verse 8 to 9. Kung pressure lang ang pinag-uusapan, kotang-kota na po itong si Apostol Pablo. Itong sinulat niya to na verse, balikan po natin yung verse na sinulat niya. Kung titignan niyo po, meron siyang hugot. Ganyan po yung mga author sa Bible. Actually, ang mga author sa Bible, hindi nila isusulat yung scripture na yon kung wala silang hugot. Yun lang po yun. Ibig sabihin, meron silang pinaghuhugutan. Okay? Pwede yung mga nakaraan nila, pwede yung mga pinagdadaanan nila, kasalukuyan. Kaya nila sinusulat yon. Okay, hindi pwedeng wala. Kaya basahin niyo yung Psalm. Halimbawa na lang yung Psalm, yung mga awit. Kaya po nasulat yan, usually, halimbawa si David, kasi madalas yan po yung mga pinagdaanan niya. Sinulat niya po. Ginawa niya sa pamamagitan ng tula or kanta. O ibig sabihin, may hugot. Okay, yung lamentation din, ganun din po si Prophet Jeremiah. Kasi nga, di ba, maaaring pinagdadaanan nila yung kasalukuyan or pinagdaanan nila, kaya isinulat nila. Okay, so may hugot po. Ang hugot na yung Apostol Pablo dito, mga kapatid, we are hard-pressed on every side. Ayan, yung mga ganyan hanggang sa verse 9. Alam nyo po, sa totoo lang, matindi yung hugot ni Apostol Pablo dito, kasama yung kanyang syempre, yung mga kasama sa ministry, dahil nga sa pinagdaanan nila sa kanilang ministeryo. Kaya nila nasabi itong verse na ito, kaya nasulat yung verse na yan, dahil doon sa pressure na pinagdaanan nila at pinagdadaanan nila at pagdadaanan pa nila. Intindi, no? Pag naging Kristiyano po kayo, mas matindi ang pressure. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Nakaka-pressure po ba? Totoo po yan. Okay? Pero dito sa Apostol Pablo, pinakita niya na talagang under pressure. Okay? Kaya dapat kapag naging Kristiyano ka, dapat papatanggapin mo na. Okay, tatanggapin mo si Jesus bilang Lord and Savior. Willing to work under pressure. Dapat gano'n, no? Totoo naman po kasi, di ba? Akala kasi ng iba, kapag tinanggap mo na si Jesus, okay na. Yung buhay, comfortable na. Hindi po, mga kapatid. Sa totoo lang, mas matindi ang pressure. Sabi mo sa katabi mo, matindi ang pressure. Kaya nga tingnan yung mga itsura ng katabi niyo, mukha bang pressured yan? Ang maganda naman sa mga Kristiyano, kahit pressured, gwapo't maganda pa rin. Di ba? Amen? Palakpakan natin yung Panginoon. Okay, under pressure si Apostol Pablo. Imagine nyo kasi sa una pa lang, patunay doon, kapag una ka naging Kristiyano, mapipressure ka talaga agad. Tingnan mo si Apostol Pablo, the moment na na-convert siya into Christianity, kasi Hudyo po siya. Okay, yung pressure pa lang doon, nung naging from Hudyo to Christianity, yung pressure pa lamang nun, imagine niyo yung mga, Pariseyo. At hindi lang siya Pariseyo ng mga Pariseyo. Nakuha niyo po? Ibig sabihin talaga meron siyang mataas na posisyon as Pharisee. At hindi lang yon, ang sabi siya po ay estudyante ni Gamaliel. Ibig sabihin po nun, si Gamaliel po, isa po siyang Pariseyo din, na mataas na Pariseyo, na mataas na Pariseyo. Kumbaga sa panahon natin ngayon, doctorate level po siya. Na naraway, tagapagturo ng kautusan. So, bata-bata po yun ni Gamaliel. So, ganun pong katindi yung pressure. Tapos, imaginein mo, siya yung nagper-persecute sa mga Kristiyano. Ibig sabihin, si Apostol Pablo, siya yung nagpapapatay sa mga Kristiyano. Ngayon, nung na-convert siya, ang nangyari, nabaliktad. Siya na ngayon yung ipapapatay. Dahil siya yung naging Kristiyano. Imagine the pressure, di ba? Yung una, ikaw yung nagpapapatay, ngayon, ikaw naman yung ipapapatay. Ganyan po yung nangyari. Tapos, nung naging Kristiyano na siya, ang dami mga pinagdaan ng mga pagsubok. Nakulong, nabugbog, lumubog yung barko, dumaan sa mga matitinding pagsubok. Nung nagkaroon na ng church, nagtayo siya ng church. Yung mga church nagkaroon ng problema.
Di ba? Inaayos niya lahat ng problema ng church. At ang dami pang mga opposition sa kanya na sabi hindi raw siya tunay na apostol. Di ba? Yung mga turo niya, mali daw. Ang daming pressure na dumating kay Apostol Pablo. Kaya nasabi niya itong verse na to. At tayo mga kapatid, sa totoo lang, tayo bilang mga Kristiyano, dadaan talaga tayo sa pressure. Okay? Sino dito under pressure? Saan mang ano ng buhay nila? Saan mang parte ng buhay nila? Meron at meron po yan. Ngayon, ang titignan po natin dito mga kapatid, no? Tingnan natin, ano nga bang mai-expect natin sa pressure? Ano nga ba yung makikita natin at pwede nating makuha sa pressure na pinagdadaanan natin sa buhay? Okay? So number 1, tingnan po natin to. Tingnan natin yung power of pressure. Sabi ko nga sa inyo, pag sinabing pressure, ito ay force. Force, puwersa, malakas. Kaya nga 'di ba yung pressure cooker, 'di ba? Hindi naman maluluto ng mabilis yung karne na yon kung walang power, walang puwersa. So kaya naluluto ng mabilis yon kasi may puwersa. May power dahil sa pressure. Okay, ganun din yung pressure ng pag nagpapahangin, 'di ba? At the same time, halimbawa pag aakyat kayo ng Baguio, 'di ba? O kaya man kahit sa matataas lang na lugar, 'di ba? Pag umaakyat kayo, yung tenga nyo parang nabibingi. O kaya man kapag nasa eroplano kayo. Kasi bakit? Merong pressure, yung air. Okay? So may power. Ibig sabihin nun, ang pressure, saan mo man tignan, may impact sa buhay mo. Saan ka man pumunta, basta may pressure, meron yung impact. Kasi nga may puwersa eh. Ibig sabihin, may power. Ganun po mga kapatid yung pressure. Ngayon, ang pressure, yung power ng pressure, dalawa lang po yan. Kung haharapin mo yung pressure na yan, or pagdadaanan mo yung pressure na yan, it's either panghinaan ka, or palakasin ka. Kasi ang pressure po sa buhay, mga kapatid, ang pressure sa buhay, pwedeng ito ay maging kaibigan mo or pwedeng ito ay maging kaaway mo. Ngayon, bilang isang Kristiyano, dapat yung pressure, okay, hindi lang natin titignan sa negative side palagi. Tignan natin minsan na itong pressure pala, pwede pala natin itong maging kaibigan. Kasi kung titignan natin yung biblical perspective, mga kapatid, no, ng pressure, lalo na nga dito kay Apostol Pablo, hindi lang siya pressure na parang, okay, pressure ako, and then okay, tas pinanghinaan ako. Kasi kung babasahin natin, babalikan natin yung sinabi ni Apostol Pablo dun sa verse 8 to 9, ang sabi dito, ang sabi niya, di ba, hard pressed in every side, perplexed, persecuted, and struck down. Yan po yung pressure na pinagdaanan ni Apostol Pablo. So, ibig sabihin po niyan, ayan po yun. Doon sa verse na binasa natin. So, yan po ay may power. Lalo na yung mundo na ito, kapag binigyan ka ng pressure, meron po yung power talaga. Pero ang minsan, ang maganda po sa pressure, nakakatulong pala yan sa atin. Sabi ko nga sa inyo, hindi sa lahat ng pagkakataon, hindi maganda ang naidudulot ng pressure sa buhay. It's a matter of perspective lamang po, mga kapatid. Akala natin yung pressure na yan, yung pressure na nagpe-pressure sa atin sa eskwela, sa trabaho, sa mga ginagawa natin, ay parang kontrabida sa buhay natin, pero hindi po, mga kapatid. Biblically speaking, yung mga pressure po sa buhay natin, minsan nakakatulong pa yan. Hindi kayo nag-agree? Parang hindi, no? Pressured ako ngayon. Ngayon nga, pressured ako. Problemado ako. Pero hindi, mga kapatid. Bigyan ko kayo ng patunay. Bigyan ko kayo ng mga biblical example, mga kapatid, na nagpapatunay na itong pressure, may power siya, at yung power na yun pwedeng makatulong sa'yo. Si Abraham. Sa una pa lang, simulan natin kay Abraham. Yung pressure na pinagdaanan niya, halimbawa sa family, nung time na iaalay niya si Isaac, imagine niyo mahal na mahal niya itong anak niya, tapos sinabi ng Diyos, iaalay mo sa akin yan. Kumbaga, in short, patayin mo yung anak mo para sa akin. Kung kayo yung nasa kalagayan ni Abraham, anong mararamdaman nyo? Mahal na mahal niyo yung anak nyo, pinakihintay niyo itong anak na to, tapos biglang sinabi sa'yo ng Diyos, patayin mo yung anak mo para sa akin. Kaya niyong gawin yon? Napakatinding pressure po nun na pagdadaanan mo. Napakatindi po nun. So, ang maganda naman dito kay Abraham, ginawa niya, yung pressure na yon, naharap niya ng maayos. Doon po kasi magkakatalo eh. Kapag Kristiyano ka, mahaharap mo ng tama yung pressure. Amen po ba? Kasi may tiwala ka sa Diyos. Naniniwala ka yung pressure galing sa Diyos. Amen? Kasi may pressure na galing sa mundo, galing kay Satan. Ipe-pressure ka ni Satan. Okay? At meron ding pressure na iaalaw si Diyos, ang Lord sa'yo na mangyari. Tulad nung ginawa kay Abraham. Yung trial na yon, okay, yung testing na yon, galing sa Diyos.
So minsan, may testing na ibibigay sa yung Diyos na mape-pressure ka. Pero ang maganda dito mga kapatid, nagtiwala siya sa ating Diyos. Nung sasaksakin niya na itong si Isaac, talagang gagawin niya talaga, no? Matindi itong faith ni Abraham, matindi po itong matindi po itong pananampalataya niya talaga sa ating Diyos. Imagine mo, anak niya yun. Tapos dahil sinabi ng Diyos, dahil sinabi mo, Lord, sige, gagawin ko, papatayin ko tong anak ko. Grabe. Pero nung papatayin na, di ba? Biglang merong lumabas na ano? Na aso? Shih Tzu? Di ba? May lumabas na ram. Di ba? Pag sinabing ram, yun yung tupang lalaki. Lalaking tupa. At yun yung ginagamit para ialay. So, nung lumabas yun, okay, doon yung symbolism ng provision. Di ba? Minsan, itetest tayo ni Lord sa buhay natin. Pero hindi natin alam, yun pala yung gagamitin ni Lord para mag-provide siya para sa'yo. Imagine mo, anak niya yung iaalay niya eh. Di ba? Imagine mo yung anak. Pero, dahil nagtiwala siya sa Diyos, nag-provide yung Panginoon sa kanya. Ganon din po sa buhay natin. Minsan sa pressure natin, hindi mo alam, yan pala yung way para mag-provide yung Lord para sa'yo. Yung tipong walang-wala ka na pressured ka na, hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pambayad, hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pantuition, pambayad ng mga due date mo, hindi mo alam kung saan ka pambabayad ng mga subscription mo sa mga kung saan-saan. Diba? Social, nagsasubscribe na no? Tapos, pressured ka na, hindi mo alam kung saan. Pero kapag nagtiwala ka sa Panginoon, sa time na pressured ka, expect mo na merong provision na susunod dyan. Amen? Palakpakan po natin yung Panginoon. Kasi dyan mas makikita ng Diyos. Okay pressured ka ngayon. Tignan natin. Okay, itetest ka ni Lord sa pressure mo eh. Okay? Sa time na nape-pressure ka. At kapag nape-pressure ka, at nakita ng Lord na nagtiwala ka sa Kanya, na nanampalataya ka sa Kanya, binigay mo ng buong puso yung tiwala mo sa Kanya, i-expect po na ipoprovide ng Diyos yung mga pangangailangan mo. Okay? Palakpakan po natin yung Panginoon. So sa mga may pangangailangan ngayon na pressured, ibigay nyo lang po yung tiwala nyo sa Diyos. Okay? Tulad ng tiwala na binigay ni Abraham sa kanyang puso, sa Diyos. Anak niya po yun, Ang pinag-uusapan dito, buhay ng anak. Hindi lang po basta pera, hindi lang po basta pambayad, o kaya man po yung mga pangangailangan nyo sa buhay. Buhay ng anak niya. Okay, kaya mahalaga mga kapatid, tandaan nyo po palagi ito, kapag dumadaan kayo sa pressure, dapat mas magtiwala kayo sa Panginoon. Yun lang po mga kapatid yung gawin nyo. Sino pang nakaranas ng pressure sa Bible? Mga matinding nakaranas din po ng pressure sa Bible ay yung mga Israelita doon sa wilderness. Kung pressure lang din ang pag-uusapan, imagine nung 40 years silang nag-wander sa wilderness. Napakatinding pressure ang pinagdaanan po ng mga Israelita. Imagine nyo, nung lumabas sila doon sa Egypt, doon dumaan yung matinding pressure. May pressure sa Egypt. Dahil may mga trabaho silang ginagawa doon. Pero mas tumindi yung pressure nung lumabas sila sa Egypt. Nakaka-relate po kayo. Simula naging Kristiyano kayo, mas tumindi yung pressure. Simula nung lumabas kayo sa Egypt ng buhay nyo, sa mundo na ito, mas tumindi yung pressure. Totoo po ba o totoo? Wala kayong choice. Yun po talaga yung totoo. Diba? Kasi gano'n naman talaga. Once na lumabas ka sa mundo na ito, yung pressure na paghila ng mundo sa'yo, okay, yung pressure ng mundo na ibabalik ka sa mundo na ito, na gawin mo to, peer pressure at kung ano-ano pa, mararanasan mo yan. So naranasan po yan ng mga Israelita. Una pa lang, pagkalabas pa lang nila doon sa Egypt, di ba? Yung pressure na wala silang dadaanan, kundi wala. Okay? Pero, nung na-pressure sila sa time na yon, okay, doon naman gumawa ng way yung Panginoon. Tingnan niyo po, yung minsan sa pressure talaga, doon nangyayari yung miracle. Yung provision, yung breakthrough. Hindi sa time na okay ka na. Minsan, ang breakthrough, ang miracle, nangyayari yan kapag nape-pressure ka na. Sinong pressure dito? Sabay nag-amen kanina. Tinatanong ko, sinong pressure? Pag pressure ka, ipagpasalamat mo dahil malaking possibility na i-bless ka ni Lord at magkaroon ng breakthrough sa buhay mo. Amen? Palakpakan natin yung Panginoon. Itong mga Israelita, yes, dumaan sila sa pressure, sa wilderness pa lang, hinahabol sila ng mga Egyptian, pero hindi natapos doon, di ba? Okay? Doon pa gumawa yung Diyos ng daan, nung time na nape-pressure sila. Nung time na nagugutom sila, nung time na nagsasawa na sila sa mga pagkain nila, di ba? Nag-provide yung Diyos ng pagkain.
Di ba? Ng mana. Ano pang pinonobide ng Panginoon? Mang inasal. Tsaka skyflakes. Di ba? Pugo. So imagine niyo, ganun yung Panginoon. Kapag dumadaan ka na sa pressure, magtiwala ka lang sa Kanya, okay? Meron siyang ipapakita sa'yo. May power. Amen po ba? So sa pressure na pinagdadaanan mo, may power. Palakpakan po natin yung Panginoon. Di ba nag-provide din yung Panginoon ng tubig? Alam ng Diyos yung pangangailangan mo, kapatid. Kapag pinadaan ka ng Diyos sa wilderness, alam niya yung pangangailangan mo. Naka-ready yung pangangailangan mo. Okay? Alam ng Diyos yung may tubig kasi mainit sa desyerto. Bago ka papadaanin ng Diyos dyan sa pressure ng buhay mo, naka-ready na yung solusyon. Naka-ready na doon kung ano yung mga ibibigay sa iyo ng Diyos, yung provision ng Diyos sa iyo dyan sa lugar na yan. Hindi pwedeng hindi. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Kaya magtiwala ka sa Diyos kapag pinadaan ka niya sa trial. Magtiwala ka sa Diyos kapag pinadaan ka niya sa wilderness ng buhay mo. Kasi naniniwala tayo, ang Diyos sasamahan ka niyan. Provided na yun. Kung baga bago ka palang dumaan doon, alam na ng Diyos, kailangan mo to sa wilderness. Tignan nyo, nag-provide yung Diyos ng clouds. Mainit sa desyerto. Sino dito nakapunta na sa Middle East? Di ba? Yung desyerto, di ba? Dumaan kayo sa desyerto. Sobrang init. Pero alam ng Diyos, mainit. Dadaan kayo sa desyerto, nag-provide yung Diyos ng pillars of cloud. Amen po ba? Ngayon sa desyerto, in contrast, pag naman gabi, malamig. O ano binigay ng Diyos? Apoy. Tas madilim din. Di ba? Apoy, nag-provide yung Diyos. So lagi nyo pong tatandaan yan mga kapatid, kapag padadaanin kayo ng Diyos sa pressure ng buhay nyo, provided na lahat. All you need to do, mag-ask kayo sa Panginoon, magtiwala sa Kanya, at ibibigay lahat ng provision para sa inyo sa time na pagdadaanan nyo sa inyong mga pressure sa buhay. Palakpakan po natin yung Panginoon. Kaya kung dumadaan kayo sa pressure ngayon sa buhay, kunwari, iniisip nyo pa lang, papasok ako ng school, magtatrabaho ako, mag-a-abroad ako, pupunta ako sa ganito, mag-start ako ng business. Kapag yan yung kalooban ng Diyos sa buhay mo, expect mo na, bago ka pa magka-problema, meron ng solusyon yung Diyos sa'yo, nakahanda na doon. Amen? Yun po yung maganda sa Diyos natin. Hindi siya gagawa ng solusyon sa time na namamroblema ka. Bago ka palang magka-problema, may solusyon na yung Diyos sa buhay mo. Lagi po natin tatandaan sa mga isipan po natin yan. Hindi po pwedeng hindi. Kapag pinadaan ka ng Diyos sa pressure, expect mo na meron siyang gagawin. Meron nang nakahanda para sa'yo. Kaya huwag kang matakot. Proven po yan mga kapatid. Yung pressure, may power po yan. At yung power na yon, galing po yan sa ating Diyos. Palakpakan po natin yung Panginoon. Si David po, matinding pressure, malaking pressure, at literal na malaking pressure yung pinagdaanan niya dahil kay Goliath. Diba? Imagine mo, no match. Kung baka kung titignan mo, wala to si David, pipitikin lang to ni Goliath. Okay, pressured sa giants. Malaking problema. Pero hindi natapos doon, nagtiwala siya sa Diyos. At yung pressure na yon, yung nag-lead sa kanya para maging hari siya ng Israel. Sometimes yung pressure, mga kapatid, yan yung maglilid sa'yo doon sa success. Kung wala yung pressure na yan, minsan, hindi yan, kumbaga yun yung magtutulak sa'yo doon sa success. Ang pressure, di mo may force yan. Kung di pa dadaan yung pressure sa buhay mo, mag-stay ka lang dyan sa lugar mo. Di ba? Yung pressure, malakas yan. May puwersa nga, may power eh. Yan yung magtutulak sa'yo para pumunta ka doon sa kalooban ng Diyos. Para mangyari yung kalooban ng Diyos sa buhay mo. Kung wala itong si Goliath sa buhay ni David, kung wala yung pressure na yan, hindi siya magiging hari ng Israel. So ngayon, kung ganun din po sa mga buhay nyo, kung meron kayong mga nasa buhay nyo ngayon na pressure, na malalaking pressure sa buhay nyo, okay lang yan. Baka mamaya hindi mo alam, blessing in disguise yan. Yan yung makatulong sa'yo para ikaw ay pagpalain ng Diyos at para maranasan mo yung magandang kalooban ng Diyos sa buhay mo at magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Hindi mo alam yung pressure na yan, yan yung magtutupad sa pangarap mo. Minsan kasi, iniiwasan natin yung pressure eh. Huwag niyong iwasan yung pressure, kapatid. Sige lang, tanggapin nyo lang. Tulad ni Apostol Pablo. Tulad ng mga nandito sa mga binibigay kong mga sample sa inyo. Huwag niyong takasan, huwag niyong, kumbaga, huwag niyong sabihin kay Lord, Lord, alisin mo yung pressure na to. Paano ko yung pressure na yan? Yan yung makatulong sa'yo para matupad yung pangarap mo, para maging successful ka. Eh di wala din. Inalis ng Lord yung pressure sa buhay mo, wala. Sayang. O sige, alisin ko. Eh yan yung magiging stepping stone mo para sa success. Eh sabi mo, Lord, alisin mo eh. Wag mong sabihin na, Lord, alisin mo yung pressure. Lord, samahan mo ako sa pressure na pinagdadaanan ko. Dapat ganun yung prayer po natin. Amen? Palakpakan po natin yung Panginoon. Kasi ang gusto natin ganun eh. Instant eh. Lord, mawala itong pressure na to sa buhay ko. Eh paano kung yung pressure mo, asawa mo? Biglang nawala. Nape-pressure ka sa asawa mo. Lord, sana mawala yung pressure sa buhay ko. Yung pala, yung sa puso mo, yung pressure mo, asawa mo pala, no? Hala.
Kaya mga kapatid, Lord, may pressure ako. Pressured ako sa asawa ko. Pero Lord, samahan mo ako dito sa asawa ko. Naharapin tong asawa ko. Ganon, samahan. Huwag alisin. Amen? Ganon ang Diyos, sasamahan ka niya. Okay? Pag-pray mo. Kapag natutulog yung misis mo, in Jesus' name! Gigil na gigil pa, no? Di ba? Pag-pray mo siya mabuti, Lord, ano mang mga masasamang espiritu? Hindi, joke lang. Wala yung ganon. Wala namang masamang espiritu. Ibig sabihin lang, pag-pray mo siya, di ba? Huwag mo sabihin na, Lord, mawala yung pressure. Ganun naman pag-pray mo yung pressure sa buhay mo, no? Nasamahan ka ni Lord sa pressure, lalo na kung giants yan, yung mga pinagdadaanan mo, it's okay. Okay, sasamahan ka ng Diyos sa mga pressure mo. Si Apostol Pablo, okay, sa New Testament na tayo. Si Apostol Pablo, nakita natin yung pressure, napakaraming pressure. Pero yung isang pressure na nakita ko dito, okay, na kung babasahin nyo lalo yung 2 Corinthians, nakafocus yan doon sa mga oposisyon. Okay, yung mga bumabati ko sa kanya. Or in short, para mas madali nyo maintindihan, basher. Okay? Maraming basher itong si Apostol Pablo. Siyempre, yung mga Hudyo, yung mga inalisan niya ng mga Pariseyo, di ba? Marami. Okay? So, talagang tinutuligsa siya. Okay? Hindi ka tunay na apostol. Hindi ka matalino. Ganun. Kasi ang gusto ng mga, sa Corinto kasi, sa Corinthians, mga ano po yan, mga philosopher. Yung utak nila, gusto nila magagaling yung mga magsasalita, eloquent magsalita. Ganyan po yung yung mga taga Corinto. Yun po yung gusto nila. Okay? More on philosophy sila. Etong pag nagsalita itong si Apostol Pablo, talagang ang tawag dito, prangka. Ayaw nila ng ganon. So nung naririnig nila sa Apostol Pablo, ayaw namin ng ganyan. Okay? At ang daming mga problema sa Corinto talaga. Kasi ang Corinto po, mga kapatid, para malaman yung background, matindi yung dyan. Matindi po yung pressure dyan, lalo ng gawa ng kaaway. Kasi, kumbaga, para mas maintindihan, para siyang Subic. Dyan yung bumababa yung sa mga barko. Okay? Yung mga trading. So, marami dyan, lalo pagtabi ng dagat, usually naandyan yung mga kumikislap-kislap na ilaw. Alam niyo na po yung kung ano yun. Di ba? Yung patay sinding ilaw. Di ba? Marami mga dyan. Kaya yung sexual immorality sa Corinto, lagi yung nakikita, di ba? Flee from sexual immorality. Bakit? Kasi sa lugar talaga nila, uso po yan. At yung meron sila yung God na sinasamba, I forgot, Aphrodite yata yun, about sa sex, yung Diyos na yon. Anyway, ganun po, punong-puno po ng kasalanan. So, maraming tumutuligsa sa kanya, maraming oposisyon. Pero mga kapatid, tandaan nyo po, yan naman talaga yung patunay na nasa tama kang landas, lalo na kapag nakikristo ka. Merong oposisyon. Last time tinalaki po natin yan, di ba? Kapag may oposisyon, hindi sa lahat ng pagkakataon, kapag may oposisyon sa buhay mo, nasa mali kang landas. Hindi po sa lahat ng pagkakataon. Madalas, kapag Kristiyano ka, madalas, ang oposisyon, pag may oposisyon na dumarating sa buhay mo, ibig sabihin lang nun, mga kapatid, nasa tama kang landas. Lalo na kung si Kristo yung inaano mo, yung sinasabi mo. O kaya man yung pinanampalatayanan mo. So mga kapatid, tandaan natin, minsan may darating na parang kontrabida sa buhay natin. Sino dito may mga dumarating na gano'n sa buhay? Na parang kontrabida. So hindi sa lahat ng pagkakataon, yung mga kontrabida na yan sa buhay nyo, ay masasabi natin na parang hindi sila makakatulong sa buhay mo. Minsan at madalas, pwedeng makatulong sa buhay mo yung mga kontrabida na yan. Tingnan mo mga katabi mo, kontrabida ba yun sa buhay mo? Hindi naman siguro, no? Wala dito yung kontrabida sa buhay mo, of course. Nasa labas. Pero ang point ko po dito, yung mga kontrabida na yan na iniisip mo sa buhay mo, minsan yan yung makakatulong sa'yo, di ba? Para mas makilala mo yung sarili mo. Amen po ba? Palakpakan natin yung Panginoon. Kasi minsan, kung di pa sila darating, di ba? Lord, sino ba itong mga tao? Ba't dumating sa buhay? Huwag mong tanongin si Lord, ba't dumating sa buhay mo yan? Hindi lahat ng darating sa buhay mo okay. Yan po lalo na kapag Kristiyano ka. Hindi sa lahat ng pagkakataon, merong darating sa buhay mo, magiging kaibigan mo. Minsan nga yung kaibigan mo pa, di ba, yun pa yung minsan maghuhulog, mag-aano sa'yo. Di ba, manlalaglag sa'yo. Naakala mo, tinuring mong kaibigan, di ba, pero ilalaglag ka rin pala. May mga, lakas ng hugot to na, sino kaya yan? Amen. Di ba, may mga ganon. Totoo naman po. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon, mga kapatid, kontrabida sila. Minsan, gagamitin ni Lord yun para mas makita mo yung magandang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Diba? Para mas makita mo yung greater calling sa buhay mo. Okay?
Kaya nga, sabi ko last time sa preaching ko dati, okay lang na may Judas sa buhay mo. Maaring meron kang 12 makikilala sa buhay mo, pero meron talaga diyang isang Judas. Pero yung Judas na yon, di ba? Kung wala yung Judas na yon, hindi mapapako si Jesus. Ganun din po sa buhay nyo. May Judas na darating sa buhay nyo. Pero sa pamamagitan ng Judas na yon, siya yung tutulong sa'yo para mangyari yung magandang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Kaya okay lang kung may mga basher. Amen po ba? Palakpakan po natin yung mga basher. Ang ating Panginoon, syempre. So yun po mga kapatid, hindi sa lahat ng pagkakataon, may kaaway ka, mali ang ginagawa mo, okay? Meron nang aaway sa'yo, mali ang ginagawa mo. Minsan sila ang mali. Pero hindi ka palaging tama. Tingnan yung mga babae niyong katabi. Sabihin mo, hindi ka palaging tama. May tama na eh, no? Pag palaging tama, may tama na daw yon. Okay? Walang perpekto, mga kapatid. Di ba? Ang sabi nga nila, ang sabi ng lalaki, sabi niya, hinahanap ko yung tamang babae para sa akin. Yung dumating, yung palaging tama. Anyway, lahat ng darating sa buhay nyo, okay man po yung papakita sa'yo or hindi, tandaan nyo, may reason po yan kung bakit yan dumating sa buhay nyo. Maaring may dumating sa buhay nyo na maaring, halimbawa, hindi nakatulong sa buhay nyo. Nasaktan kayo. Pero hindi nyo alam, di ba, yung tao na yun na nanakit sa'yo, yun yung tutulong sa'yo para mas lumakas ka, para mas tumatag ka. Minsan, kailangan mong masaktan para mas lumakas ka. Kaya minsan, papadadaanin ka ni Lord or may papakilala sa'yo si Lord na taong ganito para mas lumakas ka, mas maging maganda yung takbo ng buhay mo. Okay? At yung last mga kapatid na alam natin dito na dumaan sa matinding pressure, walang iba kundi yung ating Panginoong Jesucristo. Kung yung ating Panginoong Jesucristo dumaan na sa matinding pressure, paano pa kaya tayo? Ang isang patunay dyan yung ating Panginoong Jesucristo na doon siya sa Garden of Gethsemane. At ang patunay na dumaan siya sa matinding pressure ay nung nagpawis siya, meron siyang kasamang dugo. Ganong katindi po yung emotional stress ng ating Panginoong Jesucristo. Ganyang katindi yung pressure na pinagdaanan niya. So iniisip niya pa lang yung mga gagawin sa kanya, yung ginawa sa kanya, napakamatinding pressure po. Pero mga kapatid, ang maganda dito, mas nagtiwala yung ating Panginoong Jesucristo sa Diyos dahil, sabi niya, di ba, let your will be done, not my will be done in my life. Ganon din po sa buhay natin. Kapag dumaan tayo sa pressure ng buhay natin, lagi nating iisipin na dapat ang kalooban ng Diyos ang masunod, hindi ang kalooban ko. Kasi kung ang kalooban ni Jesus ang nasunod, no, halimbawa, kasi sabi niya, let this cup pass by me. Parang sinasabi niya, wag na mangyari to. Okay? Kung yun yung naging kalooban niya, at hindi naging kalooban ng Diyos, edi wala. Hindi tayo maliligtas. So dapat sa pressure na pagdadaanan natin, ang ilagay natin sa isip natin, Lord, kahit dumadaan ako sa matinding pressure, let your will be done. Lagi yan po yung maging attitude po natin, mga kapatid. Ano mang pressure? Kasi nakaka-pressure yung mundo eh. Diba? Ang daming pressure na dumarating sa buhay natin. Diba? Kailan ka gagraduate? Kailan ka matatapos? Kailan ka mag-aasawa? Diba? Nakatingin ako sa specific. Kailan ka mag-aasawa? Diba? Diba? May mga pressure na ganon. Pero mga kapatid, no? Huwag kayong magpa-pressure dyan. Sabihin nyo lang, Lord, let your will be done. Hindi yung mga nagpe-pressure sa akin kung kailan ako mag-aasawa. Di ba minsan nape-pressure tayo sa mga ganun eh. Anong 30 ka na? Wala ka pang jowa. Lalo di ba pag may mga kapag may mga family reunion, di ba? Hoy, yung mga tita nyo, hoy, anong edad ka na? Di ba? Kami, nung edad namin, ganito. Ay, let your will be done, Lord. Di ba? Ganun dapat, no? Huwag tayo magpa-pressure sa mundo. Amen po ba? Amen? Basta pag dumaan tayo sa matinding pressure, sabihin natin palagi, Lord, let your will be done, not my will be done. Yun po dapat yung maging attitude po natin. Tulad ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. So mga kapatid, dapat ganun, no? Ang pressure, hindi po madali yan. Ang pressure, madalas, mararanasan mo dyan yung pain. Pag dumaan ka sa pressure, mahirap yan. Hindi madali ang pressure. Kaya nga pressure, di ba? Okay, minsan nakakatakot. Pero tandaan nyo po mga kapatid, ang maganda dito, merong power sa pressure. At yung power na yon, nanggagaling po sa ating Diyos. Lagi nating iisipin sa mga pressure na pinagdadaanan po natin, okay lang po yan. Okay lang po yan. Dahil yung power ng Panginoon, mas makikita natin, okay, mas may experience natin yung power ng Panginoon kapag dumaan tayo sa pressure. Palakpakan natin yung Panginoon. Pangalawa, the process of pressure.
May proseso po ang pressure. So kung nakita nga natin, merong magandang na idudulot ang pressure minsan sa buhay natin. Pero, doon sa part ng pressure ng buhay natin, may process dyan eh. Hindi siya basta-basta. Diba? Hindi siya yung parang instant. Okay, dumaan ako sa pressure and then ito yung bibigay sa akin ng Diyos, ito yung mararanasan ko. Okay? Kapag dumaan po tayo sa pressure po ng buhay natin, okay, mahirap po yan. Hindi po madali. Hindi madali yung proseso na pagdadaanan natin kapag may pressure tayong pinagdadaanan. Sa lahat naman ng proseso yan actually, kaya nga process eh. May gagawin, may sistemang gagawin. Okay? Sa buhay din po natin, merong proseso, meron minsan paghihintay. Meron minsan tayong gagawin. Nakaka-pressure, halimbawa, sa school na lang, halimbawa, kapag ikaw ay nasa eskwela, ang pressure na maririnig natin sa mga taong nakapaligid sa atin, kailan ka gagraduate? Nakaka-pressure kaya yun, di ba? Nakaka-pressure lalo kapag talagang ang dami mong ginagawa sa school, talagang uncertain, di mo alam kung kailan ka gagraduate. Kaya madalas ang sinasabi ng mga gagraduate na estudyante, pag tinanong sila, kailan kayo gagraduate? Ito yung sinasabi sa Matthew chapter, ano ba yun? No one knows the hour. Wala nakakaalam kung kailan yung oras at araw na yon. Kaya sa mga gumagraduate dyan, kapag tinanong kayo, kailan kayo gagraduate? Sabi nyo, walang nakakaalam ng oras at ang araw na iyon. Tanging ang Diyos lamang. Ibig sabihin, hindi mo alam kung kailan ka gagraduate. Ewan ko kung nakuha niyo yung point. Kung nakuha niyo yung joke doon. Okay? So, kasi wala naman talaga nakakaalam ng pagbabalik ng ating Panginoong Kristo, di ba? So, ganun din sa pag-graduate mo, wala nakakaalam ng oras at araw na yaon. Okay? So, ang punto ko po dito, mga kapatid, yung pressure sa buhay natin, lalo sa mga mag-aaral, yun ang bibigyan kong sample, kailan ka gagraduate, di ba? Tapos minsan yung pressure pa ng pwedeng sa sarili natin, di ba? Na dapat kapag graduate, dapat kapag nag-aaral ka, with high honor ka. Dapat meron ka sabit. Nagkaroon nga ng sabit eh, no? Pinatawag yung magulang eh. Sa principal office. Di ba? Kailangan dean's lister ka. Kailangan, cum laude ka kapag graduate ka. May mga pressure po na ganun, di ba? So, yun yung nagiging parang process. Kapag nag-enroll ka, hindi ka naman agad gagraduate. Tama po ba? Actually, pag-enroll pa lang, mahirap na. Gagastusan mo yan, di ba? Pipila ka ng mahaba, lalo kung sa BPSU main campus ka nag-aaral, di ba? Ang haba ng pila doon. Di ba? Paano ka pa lang? Mag-enroll ka pa lang. Pero hindi doon matatapos yung pressure sa pag-enroll mo. Akala mo doon matatapos. No, hindi. Simula pa lang yan. So yung process, bago ka graduate, mahirap po yan. Hindi madali. Sino dito nadalian sa pag-aaral? Wow. Nadalian. Di ba? Sana all, madali. Di ba? Alam niyo, sa totoo lang, siguro kung talagang sobrang talino mo, no? Chicken na lang sa iyo yung pag-aaral, no? Pero tandaan niyo po, maraming mga pagkakataon talaga, minsan mapupuyat tayo, di ba? Mapupuyat ka sa pag-aaral mo, mapipressure ka rin talaga. Pero yung doon sa pag-graduate, hindi siya agad-agad. So, ang punto ko po dito, mga kapatid, dadaan ka doon sa proseso. At hindi madali ang proseso. Expect po natin yan, mga kapatid. Kapag may pressure, hindi madali yung proseso. Halimbawa, bibigyan ko kayo ng sample. Pag nasa Diyos ka kasi, kapag dumaan ka sa pressure at dumaan ka sa process, okay, maganda yung kalalabasan yan. Maniwala po kayo dyan. Hindi pwedeng hindi. Okay? Kapag dumaan ka sa pressure at the same time dumaan ka sa process, hindi mo siya minadali, merong magandang kalalabasan. Halimbawa na lamang po, nung unang panahon, yung ancient time, ang wine, wala pa kasi nung mga talagang pang-press na mga machine para makaproduce ng perfect wine. Ang ginagawa po noon, nung ancient time, dahil wala pang makina, para makapag-produce sila ng wine mula doon sa katas ng ubas, so, pinipiga po nila yan. Gamit ang kamay. Okay? Sa talagang pipigain. So, may crushing na nangyayari. Okay? Para lumabas yung katas. At hindi lang po yan, mga kapatid. Ang interesting dito, nung ancient time, bukod sa pagpiga nila sa kamay, kapag tapos na yung pressure doon, napiga na nila, ilalagay nila lahat yan dito sa, aapakan nila yan. Hanggang sa mas mapiga pa yung grapes.
Sino dito sumakainom ng wine, inapakan? Di ba? Megas na natin yan. Di ba? Inapakan. Apakan talaga nila yon. Talagang ipe-pressure nila yon hanggang sa lumabas yung katas. At mas masarap yon kapag lasang paa. Imagine mo, di ba? Inapakan. Isipin mo, may ingrown pa yung paa no? Pagtingin mo, bakit maalat-alat? Hindi, ang point ko po dito, yung pressing, mga kapatid. Bakit gano'n? No? Minsan kung ano pa yung madumi, yun pa yung masarap. Sino yung gano'n, di ba? Tingnan niyo yung fishball. Hindi ko alam, ba't pag niluluto mo sa bahay, hindi masarap. Pero pag kumain ka ng fishball dun sa may, dito sa may Bataan Doctors, ang sarap. Siguro, alam nyo dati, kasi nauso ngayon, medyo malinis na eh. Pero mas masarap yung dati eh. Kasi may laway-laway. Alam mo yung pag sinasawsaw, tapos sawsaw ulit, di ba? Halo-halong laway. Laway na galing sa BGH, galing sa park, di ba? Galing sa estudyanteng pagod na pagod galing eskwela. Di ba? Yun yung nagpapasarap, yung laway. Hindi, ang point ko dito, ba't ganun? Kung ano pang mas madumi, mas masarap. Di ba yung mga halo-halo? Alam mo yan, yung halo-halo sa chowking, okay lang. Pero pag yung binili mo lang sa kanto-kanto, yung kinagadgad na ganun, ewan ko kung uso pa yun. Yung ginaganon, tapos may pawis-pawis pang tumutulo, di ba? Tapos ilalagay doon sa sa halo-halo. Mas masarap pag mas madumi. Mas madumi, mas masarap. Hindi, pero bawal yung mga kapatid, joke lang po yun. Baka mamaya kumain talaga kayo ng madumi, no? Ang point lang, mas masarap talaga pag madumi. Hindi. Ang point ko po dito, ba't napunta tayo doon? Nung inaapa, kasi yung paa, madumi. Hindi naman siguro madumi yung paa nung time na yun. Siyempre, bago yun, linisin, marami nang naapakang yun. So, kawawa yung nauna. Kasi syempre, di ba? Kasi pag yung paa mo nun, medyo lumambot-lambot na dahil sa matagal mong pag-apak, So, dahil po doon, naapak-apakan na siya. Yun yung process. Minsan hindi maganda yung process. Amen? Sa pressure, minsan hindi maganda yung process, parang hindi siya magandang tignan. Pero okay lang po yan mga kapatid. Minsan, kahit hindi siya magandang tignan, maganda naman yung result. Amen po ba? Tulad ng pag-aapak dito sa wine. Hindi siya magandang tignan eh. Inaapakan. Okay? Minsan din, kapag nasa process ka, aapak-apakan ka rin ng mga tao. Yan nga yung sinasabi ko sa inyo, may mga opposition. Di ba? Pero yung process na yun, mga kapatid, yun yung tutulong sa'yo para mas mailabas mo kung sino ka, yung character mo. Usually sa pressure, dyan po natin mas napapalabas yung character natin. Sa pressure ng buhay po natin, mas lalo po natin dyan nakikita na, ito pala tayo. Kasi kung di ka pa pressure, hindi mo mailalabas kung sino ka. Minsan talaga itutulak ka ng pressure dyan sa comfort zone mo. Alam nyo, yung pressure, yan yung nagtutulak sa ating comfort zone. Kasi nasa comfort zone tayo, gusto natin, dito lang tayo. Okay na ako dito, masaya na ako dito na ako mamamatay. Ganyan yung kaisipan ng mga Pinoy, toxic Filipino culture. Namatay ako mahirap, mamamatay ako mahirap. O di mahirap ka mamamatay talaga. Pero kung may pressure na dadaan minsan sa buhay mo, itutulak ka niyan palabas ng comfort zone mo, at doon mo mas makikita, meron pa palang nakalaan para sa akin. Kaya okay lang ang pressure. Dumaan ka sa proseso sa pressure ng buhay mo. Ang isang pressure na pinagdaanan ko po bilang isang tao na makikita ko, ito yung nagtulak sa akin sa comfort zone ko, yung pagiging PK. Pag sinabing PK, ano yun? Pastor's kid. Lumaki po ako na anak ng pastor. Lumaki ako sa simbahan, literal. So, ang pinaka-pressure na pinagdaanan po namin, mga PK, hindi lang ako, yung mga kapatid ko rin, yung mga naging PK din sa mga PK po dyan. Pag PK ka, napakatindi ng pressure. Amen po ba? Sumagot kayo, Joe. Di ba? Ang tindi ng pressure ng PK. Bakit? Ang pressure ng pagiging PK, anak ka kasi ng pastor, dapat perpekto ka. Dapat banal ka, dapat wala kang kasalanan ginagawa kasi anak ka ng pastor. Yun yung pressure po na tumatak sa aming mga isipan ng mga bata pa kami. Na dapat kapag pastor ka, may ministry ka, dapat meron kang gawin kahit na ushering lang or kung ano-ano man. Dapat may ministry ka kasi anak ka ng pastor. Dahil anak ka ng pastor, dapat magpastor ka din. Dahil anak ka ng pastor, dapat, kumbaga, okay lahat. Wala kang magawang kasalanan. Perpekto ka. Ang hirap po sa totoo lang.
Okay? Isa pa sa pressure namin mga pastor, ay ng mga anak ng pastor, sa totoo lang, ang hirap nung part na yun eh. Ewan ko lang sa iba. Pero narinig ko to sa iba. Pag anak ka ng pastor, ang dami nagkakagusto sa'yo. Hindi. Narinig, sa iba yon. Kasi, ang nangyayari kasi, pag anak ka ng pastor, uy, anak ni pastor, ano yun? Anak ng pastor. Parang iniisip kasi nila, banal, perfecto. Akala nyo lang, pag anak ng pastor. Kasi ang ginagawa, pag may anak na babae, halimbawa, uy, anak ni pastor, ano yun? Di ba? Kaya ang dami nagkaka-crush sa kanila. Di ba? Hindi ko sinasabi. Kumbaga, nakatingin kasi sila doon, anak kasi ng pastor yan eh. Lalo na kapag ano ka na, pag anak ka ng pastor, dapat hindi ka nagjojowa ng bata ka pa. Totoo naman, kahit hindi ka anak ng pastor. Pag nag-aaral ka pa, di ba? Pero nung naka-graduate ka na, may trabaho ka na, wala ka pang jowa, pinagjojowa ka naman. At dapat yung jowa mo, dapat anak din ng pastor. Ang daming nirereto. Ang daming pressure mga kapatid. Sa totoo lang, kapag anak ka ng pastor, okay, dahil anak ka ng pastor eh. Pero mga kapatid, anak kami ng pastor, pero hindi kami perpekto. Yun po yung naging kaisipan namin. Kaya talagang naano kami eh. Ewan ko sa iba, pero yun po, may mga nakausap ako mga PK, pareho-pareho po kami ng struggle. Mga pastor's kid. Yung expectation napakataas. Sobrang taas po. Ay, anak ka pa naman ng pastor. Alam mo yung magkamali ka lang ng konti, nakatapon ka lang ng tubig. Ay, anak ka pa naman pala ng pastor. Tapon yung tubig, mali yan. Parang ganun. Exage lang po, pero anak ka kasi ng pastor eh. Parang ganun po mga kapatid. Napakataas ng expectation. So, ang tindi ng pressure po sa amin. Lumaki kami ng ganun. Though ako naman po, hindi naman talaga ako, kasi ako yung tipo ng tao, school, at church lang. Hindi po ako nakikipag-socialize. Alam niyo po yan. Ako yung tipo ng tao na nasa gilid lang, nasa likod lang. Okay, ayoko nang nasa harap. Hanggat maaari ang gusto ko, nasa likod lang ako. Okay, ayoko nakikita ako ng tao. Ayoko na nakikipag-usap ako sa maraming tao. Ayoko nakaharap sa akin yung ganyan. Siguro kung dati, talagang tatakbo ako. Pag nakikita ko kayong ganyan, nakatingin kayo lahat sa akin. So, ayoko po talaga. Ako yung tipo ng tao, nasa sobrang hiya ko. Alam mo yung kapag nasa jeep ka, magbabayad ka ng 100, tapos nakalimutan na ng driver yung sukli. Ngayon, dahil gusto mo siyang, sa loob-loob mo, gusto mong i-follow up yung sukli mo. Pero dahil hiyang-hiya ka na, hindi mo, hinayaan mo na lang yung sukli. Kasi ayaw mo magsalita. Ayaw mong i-follow up yung driver sa sobrang hiya mo. Nangyari po sa akin yan. Papunta ako dun sa tip ko, dun sa Mabalaka, tapos nagbayad ako ng 20. Tapos gusto ko sanang kunin yung sukli. Kaya lang, dahil nahihiya ako, nahihiya ba ako magsalita? Kuya, yung sukli po, hinayaan ko na lang. Alam mo yun, may mga ganun. Sobrang hiya. Diba? Pero ngayon, walang hiya na dahil kay Lord. Amen? Yun naman nakakatulong. Pero ang point ko po dito, naging walang hiya ako dahil sa process. Yeah, I believe the Holy Spirit, meron po siyang tinulong sa akin para ngayon, nandito ako ngayon. Pero yung process kasi pinagdaanan ko ni Lord sa process. Pinagdaanan ko ni Lord sa pressure. Siya yung tulok sa akin para makarating ako dito sa harap nyo. Okay? Yung pressure po yun, mga kapatid. Dumaan ako sa proseso. At dahil po doon, mas nakatulong yun sa akin para mas magawa ko yung kalooban ng Diyos. Siyempre sa buhay ko at siyempre sa mga taong nakapaligid sa akin. So mahalaga po yung process, mga kapatid. Huwag po nating parang isipin na hindi siya makakatulong sa atin, makakasagabal sa atin to, di ba? Hindi, mga kapatid. May mga pagkakataon na dapat tanggapin natin yung process na yan, yung pressure na yan na pagdadaanan natin. Kahit ano po yun. Kasi sa pressure na yan, minsan dyan yung mas makikita yung calling nyo sa buhay nyo eh. Diyan yung mas makikita na, pwede pala ako dito. Pag dumaan ka sa process ng pressure, mga kapatid, kumbaga, mas marami kayong madidiscover sa sarili nyo. Mas makikita nyo na meron pa pala kayong kayang gawin. Mas makikita nyo pala na, ito pala ako. Hindi pala ako ganito lang. Kasi madalas minsan, dinadown natin sa sarili natin, ito lang ako, ganito lang ako. Pero kapatid, hindi ka lang ganyan. Dumaan ka sa process at doon sa pressure na yan, sinisigurado ko sa'yo, mas marami ka pang makikita sa buhay mo. At mas marami ka pang makikitang magandang kalooban ng Diyos sa buhay mo kapag lumabas ka dyan sa comfort zone mo, gamit yung pressure na yan. Amen po ba? Palakpakan po natin yung Panginoon. So, panghuli, mga kapatid, the promise of pressure. Ang maganda po sa binasa natin dito, yes, nakita natin, balikan natin yung verse na binasa ulit natin. Ang sabi dito, merong hard pressed, perplexed, persecuted, and struck down.
Pero ang maganda po dito kasi sa Bible, sa binasa natin dito, hindi natapos dun eh. Kung yun lang, walang hope, walang promise. Pero dahil merong salitang but, okay, nakita niyo yung but, we are hard-pressed on every side, but not crushed. Okay? Perplexed but not in. Ano sabi po doon? Despair. And then, persecuted and not abandoned, struck down but not destroyed. Sa Bible po, contrast po yung tawag dyan. Pag nag-aaral kayo ng Bible or pag nag-aaral kayo ng interpretation ng Bible. Pag merong salitang but, ibig sabihin po niyan, halimbawa may sinabing ganito, minsan madalas hindi maganda yung una. Pero may salitang but, minsan ang kasunod yan, promise. So, ibig sabihin po, pag nakakakita kayo ng salitang but, B-U-T, ibig sabihin po, may promise niyang kasunod. Lagi niyo po tatandaan, hanapin niyo sa Bible yung salitang ganyan. Kung baga, hindi lang siya natatapos sa maaring meron kang gawin ganito, may pagdadaanan ka ganito, but, ito yung promise ng Diyos para sa'yo. Okay? So, nakita natin dito mga kapatid, hindi natapos doon sa mga hindi magagandang pagdadaanan mo or pressure sa buhay mo. Ang sabi, but, okay, ang sabi sa una, isa-isahin natin, hard-pressed but not crushed. Ibig sabihin, dadaan ka nga sa mga pagsubok. Dadaan ka sa mga matitinding pressure, pero hindi ka mawawarak. Yun po yung pangako ng Diyos. Hindi ka mawawarak ng pressure na yan. Okay? Minsan dadaan tayo sa brokenness. Pero yung brokenness na yan, mga kapatid, iaalaw ng Diyos minsan sa buhay mo yan para mas mabuo ka ulit. Okay? Itong crush kasi na ito, ang ibig sabihin yan, talagang wasak na wasak. Crush talaga. Okay? So, ibig sabihin po nun, sa mga pressure na pagdadaanan po natin, lagi natin tatandaan na hindi tayo mawawasak ng pressure na yan ng mundo na binibigay sa atin. Okay? Mahaharap po natin yan. At sabi dito, perplexed but not in despair. Ibig sabihin, wala kang kasiguruduhan. Wala kang kasiguruduhan sa mga mangyayari pagdating ng panahon. Hindi mo alam kung ano yung pwede mangyari. Wala kang kaalaman sa isipan mo kung ano yung mga pwede mangyari. Uncertain. Pero, ang certain po kasama natin ng Diyos. Yun po yung ibig sabihin po nun. Na wala mang kasiguraduhan, pero sigurado naman na totoo at buhay yung Diyos, kasama mo siya. Persecuted but not abandoned. Ito po, pinagdaanan po ni Apostol Pablo to. Yes, pag Kristyano ka, mapapersecute ka, pero hindi ka iiwan ng Diyos. Sa persecution na pagdadaanan mo, sa mga opposition na nahaharapin mo, tandaan mo kapatid na kasama mo yung Diyos. Kaya nga ang sabi sa Great Commission, di ba? Sabi niya, go and make disciple. Yun yung utos ng Diyos. At kapag nag-go ka, may persecution. Pero ang sabi sa huli, I will be with you, sasamahan kita. So yun yung malinaw na promise ng Panginoon. Kapag nag-go ka, sasamahan ka ng Diyos. Okay? Kasi ang iniisip natin, alam mo yung mas mararamdaman mo yung pagsama ng Diyos sa buhay mo kapag ikaw ay nag-go and make disciple. Kasi yun yung pangako niya, sasamahan ka niya. Kapag nagpunta ka doon sa mga kaluluwa, sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon, mas mararamdaman mo, nakasama mo siya at hindi ka niya iiwan. Kasi nga, sinunod mo siya. So lagi niyo po tatandaan yun, kapag sumusunod kayo sa Panginoon, mas mararamdaman niyo po dyan na kayo ay hindi iniwan ng Diyos at hindi kayo pinabayaan ng Diyos. Okay? Kasi sinusunod niyo siya eh. Pag wala kayong ginagawa, kaya minsan iniisip ng iba, Lord, parang hindi kita maramdaman. Lord, bakit parang hindi ko maramdaman yung presensya mo? Bakit? Kasi hindi ka naman sumusunod sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, kapag sumunod ka sa Kanya, di ba, I will be with you. Kahit hanggang sa dulo ng mundo. Amen po ba? So kung gusto mong mas maranasan yung Diyos sa buhay mo, sundin mo yung kalooban niya. Yung mga walang Diyos sa buhay, kaya hindi nila nararamdaman yung Diyos sa buhay nila. Kasi nga, hindi nila sinusunod yung kalooban ng Diyos. Kaya, hahanapin nila yung Diyos. Nasaan ba yung Diyos? Bago mo mahanap yung Diyos, sundin mo muna yung kalooban niya. At kapag sinunod mo yung kalooban niya, mas mararamdaman mo siya. Ganun naman po yun eh. Hindi mo mararanasan yung Diyos kung hanap ka lang ng hanap. Ganun kasi yung problema ng iba. Nasaan ang Diyos? Nandyan lang yung Diyos. Ikaw yung may problema. Hindi ka lumalapit sa Diyos. Hindi mo sinusunod yung Diyos. Kasi ang tendency, kapag sumusunod ka sa Diyos, natural, nakita mo, nasa harap mo lang siya, sumusunod ka nga eh. Nakuha niyo po? Logic lang naman po yun eh. Kapag sumunod ka sa Diyos, syempre makikita mo siya, sumusunod ka, nasa harap mo siya eh. Pero kung di ka sumusunod sa Diyos, hahanapin mo talaga siya.
Pero kung gagawin mo yung kalooban niya, magmi-ministry ka para sa Kanya, alam mo yun, mas mararamdaman mo siya. Kaya wag mo nga hanapin yung Diyos kasi yung Diyos nandyan lang. Ikaw ang kumilos. Gumawa ka para sa Panginoon. At kapag gumawa ka para sa Panginoon, mas mararamdaman mo siya. Amen po ba? Hindi lang siya matatapos sa puro salita lang. Kasi ang akala ng iba, di ba, salita lang, hindi, kailangan mo ng gawa. Ang patunay na ikaw ay ligtas na, okay, ang tawag dito, ang evidence na ikaw ay ligtas na, yung ikaw ay gumagawa na para sa Diyos. Kapag wala yun, mga kapatid, delikado yung buhay nyo. Delikado pa kayo. Kasi yun po yung patunay eh. Faith without work is patay. Patay. Pag wala pong pagkilos. Kahit sabi mo may faith ka, kahit nga si Satan may faith eh, nanginginig pa nga eh. Totoo po yun. Biblical po yun. Kaya dapat yung faith mo may kasamang work. At kapag kasama yung work na yun, mas mararamdaman mo yung Diyos. Ganun naman kasi talaga eh. Hindi mo mararamdaman yung isang tao kapag wala kang ginagawa para sa Kanya. Kaya dapat, meron kang gawin para mas maramdaman mo siya. At mas mararamdaman mo na hindi ka niya iiwan at hindi ka niya pababayaan kapag ginawa mo yun, mga kapatid. So ano pa? Struck down but not destroyed. Struck down but not destroyed. Ang struck down, para mas maintindihan nyo, sa boxing, bumagsak. Pero, tumayo ulit. Hindi totaling natalo. Sa buhay po natin, parang ganon, di ba? Maaring masuntok ka, babagsak ka, pero tatayo ka pa rin. Hindi nangangahulugan na bumagsak ka, talo ka na. Sabi ko nga po sa inyo palagi, mga kapatid, kapag nakikristo ka na, bago pa maglabanan, bago pa magkaroon ng battle sa buhay mo, tagumpay ka na. Amen po ba? Yun po yun, mga kapatid. So, kapag dumaan ka man sa battle ng buhay mo, kapag alam mo na sa sarili mo na tagumpay ka na, oo, minsan babagsak. Kasi Apostol Pablo, naranasan yan eh. Literal. Kasi nung nabugbog siya, halos mamatay na siya eh. Bagsak talaga. Akala patay na. Di ba? Pero hindi natapos dun eh. Nagtuloy-tuloy pa rin siya. Ganon din po sa ating mga buhay. Maaring minsan babagsak tayo. Di ba? Minsan makakaranas tayo ng pagbagsak natin. Madadapa tayo sa buhay pananampalataya natin. Pero hindi nangangahulugan nun, talunan ka. Tandaan niyo po yung mga kapatid. Hindi nangangahulugan na ikaw ay nadapa, talunan ka na. Dahil the moment pa lang na tinanggap mo na si Kristo sa buhay mo, panalo ka na. Amen po ba? Palakpakan po natin yung Panginoon. Kaya wag mong ilalagay sa isipan mo na talunan ka, okay, na ganyan ka lang. Hindi, mga kapatid. Yung si Jesus, nasa puso mo pa lang. Kahit bumagsak ka, it's okay. Si Jesus, nung buhat-buhat niya yung krus, patungo dun sa Golgotha, nung buhat-buhat niya, bumagsak nga siya eh. Pero nagpatuloy pa rin siya, hindi nangangahulugan nun, talunan siya. Okay? So, ganun din po sa ating mga buhay. Lagi niyo pong tatandaan yan, mga kapatid. Na anuman pong mga dumaan sa buhay natin, anuman pong pressure, minsan sa pressure, tutulak tayo ng pressure, mababagsak tayo. Pero hindi po tayo magiging talunan. So, maganda, pag nakikristo ka, may promise. Yung mga wala kay Kristo, walang promise yan sa kanila eh. Ang maganda sa atin, yung promise yung nagbibigay sa atin ng hope. Pero hindi madali. Bago mo minsan makuha yung promise, hindi talaga madali. Yan po yung parang pinaka-katotohanan sa Bible. Kasi yung promised land, bago makuha ng mga Israelita yan, hindi agad-agad yon. At ano mang minsan mga promise, minsan may mga instant na promise. Pero madalas sa Bible, may mga process po talaga. Ngayon, mga kapatid, kapag dumaan ka, pag gusto mo rin makamit yung promise, minsan, mararanasan mo talaga yung paghihirap. Bakit? Si Jesus ang sabi niya, kung gusto mong sumunod sa akin, buhatin mo yung cross, di ba? Sundin mo ako. Take up your cross and follow me. Yung cross pa lang po na yun, nagsisimbolize yun. Kasi ang cross po sa panahon natin ngayon, kung titignan natin, ang gandang tignan, di ba? Sinusuot pa natin yan. Ang cross, napakasagrado yan sa ating mga Kristiyano. Okay, kumbaga, hanggat maaari, ginagalang natin yung cross. Pero kung babalik kayo doon sa time ni Jesus, pag narinig nyo yung salitang cross, katatakutan nyo to. Dahil ang cross, ang ibig sabihin lang po niyan, dalawa. Suffering and death. Yun lang po yun. Hindi magandang parang ganun kung ano iniisip natin ngayon. Kaya kung kayo, babalik kayo sa nakaraan, sa panahon ni Jesus, kapag sinabi niyang, take up your cross, baka hindi kayo mapasunod. Dahil iba yung thinking eh. Tandaan niyo po, pag nagbabasa kayo ng Bible, magkaiba
yung kaisipan ngayon sa kaisipan noon. Kapag sinabing cross doon sa Bible, nakakatakot. Ngayon maganda eh. Kasi nga, diyan namatay yung ating Panginoong Kristo. Pero nung time na yung ating Panginoong Kristo, pinag-uusapan yung cross, kasi sa mga Romano, diyan pinapatay yung mga kriminal eh. Diyan sila nagsasuffer. Okay? Matatakot ka talaga. Kaya nung marinig yan ng mga tao, take up your cross and follow me, marami nag-alisan, marami nag-ayawan. Kasi narinig yung cross. So ngayon mga kapatid, ibalik mo yung sarili mo doon sa nakaraan. Kung maririnig mo yung cross, ibig sabihin ba nun, kung gusto mong sumunod sa Panginoon, handa ka bang mag-suffer? Handa ka bang mamatay? Yun po yung ibig sabihin nun. Kung gusto mong i-take up yung cross at sundin siya, handa ka bang mamatay? At handa ka bang mag-suffer? So ganun po mga kapatid, no? Kaya, pressured talaga. Once na binuhat mo yung cross, hindi lang yung bigat ng cross, yung pressure nun, yung dadalin mo. Kung ano mismo yung cross, kung ano yung sinisimbolize nito, yung suffering and death. At naranasan yan ng mga unang alagad. Totoo po yun. Halos lahat ng mga alagad ng ating Panginoong Kristo namatay, napugutan, ginilitan, pinako, nilagari, sinunog, binugbog. Ganyan po yung nangyari sa kanila. Nag-suffer sila at namatay sila dahil kay Kristo. Yan po yung pressure mga kapatid na binibigay sa atin ng Panginoon kung gusto mo na sumunod sa Kanya. Antindi po, di ba? Pero ang maganda po dyan sa pressure na yan, may promise. Hindi ka lang bibigyan ng Diyos ng pressure or hindi ka lang padadaanin ng Diyos sa pressure. Padadaanin ka ni Lord, iaalaw niya yung pressure sa buhay mo, pero tandaan niyo po, palaging may pangako yung Diyos para sa atin. Amen? Palakpakan natin. Kasi kung matatapos lang yan sa pressure, patay na tayong lahat. Kawawa tayo. Tayo na yung pinakakawawang tao sa buong mundo. Pero dahil may promise yung Panginoon para sa atin, sa kabila ng mga pressure na yan, meron tayong pag-asa. Pag-asa na nagmumula sa ating Diyos. Okay? At ang pinakamagandang pag-asa natin, oo, sige, sumunod tayo sa Diyos, mahirap, may pressure, may suffering, may death, pero ang pinakamagandang promise ng Panginoon, meron tayong buhay na walang hanggan. Yun po yung pinakamaganda doon. Oo, yung suffering dito sa mundo na ito, hindi siya hindi siya pangmatagalan. Yung pressure hindi siya pangmatagalan. Pero yung promise ng Panginoon, eternal na. Maaaring yung pressure, panandalian lang yan. Sandali lang yung pressure na yan. May mga part na matagal dahil nga sa process. Pero tandaan nyo po mga kapatid, yung kasunod niya na promise ng Panginoon para sa atin, pang-eternal po yan. Meron tayong buhay na walang hanggan. Kasama po yung ating Panginoong Kristo. So, ibig sabihin po niyan, huwag tayong panghinaan. Huwag tayong panghinaan sa mga pressure na pinagdadaanan natin. Lagi nating iisipin yung cross. Lagi nating iisipin yung ating Panginoong Kristo. Na sa pamamagitan ng pressure na yan, marami siyang pangako na nakaabang para sa akin. Ang gagawin ko lang, magtitiwala ako sa process, magtitiwala ako sa promise, at sa power ng pressure na yan, na ipaparanas ng Diyos para sa akin. Kaya mga kapatid, tandaan nyo po, dyan sa mga pressure natin sa buhay, sabi ko nga, is either palalakasin ka nito or panghihinaan ka nito. Nasaan ka doon? Dapat mga kapatid, bilang mga Kristiyano, yung pressure yung magpalakas sa atin. Siya yung mag-refine sa atin parang diamond. Ang diamond, pinapadaan yan sa pressure. At tayo padadaanan din sa pressure. Pero after naman ng pagdadaanan natin sa pressure na yun, pagdadaanan natin yan, sigurado mas magiging maayos tayo. Mas maganda compare sa dati. Ang pressure na yan yung tutulong sa atin. Sabi ko nga, para makaalis tayo dito sa comfort zone na to. Yung pressure na yan yung tutulong sa atin para mas makita natin yung magandang plano ng Diyos sa buhay natin. Hayaan lang natin siya na dumating na maranasan natin sa tulong ng Panginoon. Dahil ang sabi niya, hindi niya tayo i-abandon. Yan po yung pangako ng Diyos para sa atin. Merong pangako sa bawat pressure. Tayo pong lahat ay tumayo. Sa oras po na ito, alam ko marami sa inyo pressured sa pamilya, pressured sa asawa, pressured sa mga anak, o yung mga anak sa mga magulang, yung mga estudyante, pressured sa school, yung mga business, pressured sa kanilang sa mga business, yung mga empleyado, pressure sila sa kanilang work dahil bukas, simula na naman ng work. Yung mga nasa ministry, maaaring meron ding pressure po dyan. Kahit saan may pressure. Pero tandaan nyo mga kapatid, kung yung pressure, kahit nasa ang man lugar, tandaan nyo yung Diyos din, nasa lahat ng dako.
Saan ka man pumunta na may pressure, nandyan yung Diyos. Pumunta ka man sa dilim, may pressure, nandyan yung Diyos. Pumunta ka man sa garden, maganda, nandyan yung Diyos. Yun po yung maganda sa ating Diyos. May pressure sa mundo na ito, may bigat na binibigay sa atin yung mundo na ito, pero ang maganda po nito, ang pangako po sa atin ng Diyos, kasama natin siya. Hindi niya tayo i-abandon. Kung tayo man ay madapa, bumagsak, kasama natin siyang, tutulungan niya tayong bumangon. Tutulungan niya tayong bumangon. Hindi niya hahayaan na iiwan ka niyan, naglalakad kayo, aakayin ka ng Panginoon. Kapag nanghihina ka, kapag napapagod ka, aakayin ka ng Panginoon. Yung pressure po, mga kapatid, malakas yan, pero mas malakas yung Diyos natin. Makapangyarihan yung pressure, pero mas makapangyarihan yung Diyos natin. Walang magagawa yung pressure na yan sa buhay natin para tayo ay pabagsakin. Maaring makakatulong yan para sa atin. Sa spiritual growth natin, sa maturity natin, para mas makita yung magandang plano ng Diyos. Pero lagi niyo pong tatandaan, huwag kayong magpapa-apekto sa pressure na yan ng mundo na ito, ng mga taong nasa paligid nyo. Sa mga kaibigan nyo, peer pressure, pressure ng mga magulang nyo na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, pressure ng mga kaopisina nyo, ng mga boss nyo, mga kapatid, tandaan nyo, hindi sila yung Diyos nyo. Huwag nyong hayaan na yung pressure, yan yung magpabagsak sa inyo, totally. Bagkos, yan yung tumulong sa inyo para mas lalo kayong lumakas at mag-grow. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Purihin po natin yung Panginoon ngayong umaga na ito. Alam ko, meron kayong mga weight ngayon, pressured. Sige po, it's okay. Lahat po tayo dumadaan sa pressure na yan. Yung katabi mo, pressured yan. O baka mas pressured pa sa'yo yan. Maraming pinagdadaanan yan. Yan po yung katotohanan. Yung mga nasa online na nanonood ngayon, pressured po kayo. Yan po yung katotohanan. Hindi po mawawala yan. Habang nasa diwa kayo ng panalangin ngayon, anuman po yung mga pressure na nasa inyo ngayon, ipagkaloob niyo po sa Panginoon. Huwag niyo sabihin na, Lord, alisin mo tong pressure na to. Maaring kailangan mo yan sa buhay mo. Ang sabihin mo lang, Lord, samahan mo ako sa mga pressure na pagdadaanan ko. Hallelujah. Sige po, idalangin niyo po, idulog niyo po sa Panginoon yan. We praise you, Jesus, O God. We glorify your name. You are holy, O God. To you alone. Salamat, Panginoon, sa oras po na ito. Salamat dahil nakita namin yung kahalagahan ng pressure sa buhay namin. Lord, hindi pala ito parang magiging sagabal sa amin, O God. Bagkus may pagkakataon na ito ay makakatulong sa amin. Lord, nawa nga yung maging perspective namin dito sa pressure na ito, Lord. Nawa nga, ito yung makatulong sa amin para mas makita namin yung magandang kalooban mo, Lord. Huwag namin itong iwasan, O God. Huwag namin itong alisin. Huwag namin itong ayawan. Bagkus, Lord, harapin namin ito. Nakasama ka, O Diyos. Nakasama ka. Naniniwala kami, may pressure, pero ang sabi mo sa iyong pangako, Lord, hindi mo kami iiwan. Salamat, Panginoon, sa pressure na pinagdaanan namin. Sa pressure na pinagdaanan namin, mas lalo kaming lumakas. Mas lalo namin nakilala yung sarili namin. Mas lalo namin nagawa yung kalooban mo. Mas lalo namin nakita yung calling namin sa buhay mo dahil sa pressure na yon. And Lord, ngayon, 2024, Lord, may mga pressure pa rin pagdadaanan kami. Pero Lord, alam na namin kung paano ito haharapin. Alam na namin, Panginoon, kung ano yung magiging tingin namin dito, yung magiging perspective namin dito, O God. Tulungan mo kami, O Diyos, na harapin ito ng mas tama. Harapin namin ito ng ayon sa iyong kalooban, O God. Yung pressure na ito, O God, ito yung tumulong sa amin, Lord. Para mas makita namin, maranasan namin yung pangako mo para sa aming lahat, O God. Lord, wag kaming panghinaan ng loob sa lahat ng mga pinagdadaanan namin. Lord, wag kami magpapa-apekto sa mga pressure po na ito, Lord. Palakasin mo kami ngayon kung nanghihina kami, O God. Bigyan mo kami ng lakas na nagmumula sa iyo, hindi sa lakas na nagmumula sa mundo na ito, sa tao o kung kanino man, Lord. Sa mga medisina o kung ano man, Panginoon. Ang tunay na lakas, Lord, nagmumula ito sa iyo. Kaya ngayong umaga po na ito, bagamat pumasok kami sa lugar na ito na nanghihina, pero Lord, naniniwala kami, lalabas kami sa lugar na ito na punong-puno ng lakas, punong-puno ng pag-asa na mula sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil may pinapalakas ka ngayon, O God. Salamat dahil meron kang pinapagaling ngayon. Salamat dahil meron kang ngayon binibigyan ng pag-asa
Bagamat nawawalan sila ng pag-asa ngayon, pero Lord, salamat dahil lalabas kami sa lugar na ito na punong-puno ulit ng pag-asa na nagmumula sa iyo. Punong-puno ng kapayapaan na nagmumula sa iyo, O God. Lord, salamat, Panginoon, dahil ngayong oras na ito, naranasan namin yung kilos ng iyong banal na Espiritu. At salamat, Panginoon, dahil narinig namin ang mensahe na nagmumula lamang sa iyo. Lord, nawang manatili lamang ito sa aming mga isipan. Lord, nawa nga gamitin namin ito. Dahil paglabas namin, meron na namang pressure, Panginoon. Pero Lord, salamat dahil sinasabi mo sa amin, tagumpay na kami, Panginoon, sa pressure na pagdadaanan namin. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, dinadakila. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin yung Panginoon.